So welcome back mga ka-defenders. So alam niyo mga ka-defenders, hindi ako worried if ever na ma-impeach si VP Sara. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit ma-impeach si VP Sara, meron pa tayong baste. Talagang kung pagdating sa pananalita, kung pagdating sa estilo ng pamamalakad, kung pagdating sa tapang, pwede talaga siyang maging pangulo. Walang duda para sa akin. So hindi ako worried na ma-impeach si VP Sara. Kasi mas gusto nga, kung tutusin nga, mas gusto na ni VP Sara maging ano na lang parang stay at home mom sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Pero dahil nga sa pagmamahal niya sa atin, kaya pinipilit niyang lumaban pa rin para maging presidente, para maiayos yung bansa natin. Pero ganun po man, dahil nga marami pa rin buhaya, control pa rin ng mga buhaya yung gobyerno natin ngayon na sinasabi ko nga is talagang sindikato. So huwag niyo akong questionin about sa sindikato dahil ilang beses ko nang in-explain yan o gusto ko ulitin nyo para ulit dito. Okay, isang halimbawa lang yung PhilHealth. Hindi yan pera ng gobyerno. Pera yan ng mga members at ng mga contributors. So walang karapatan ang gobyerno na galawin yan. Pero anong ginawa nila? Kinuha nila, di ba? So ang katwiran nila, kinuha nila ang pera para ipondo para sa isang project na napondohan na pala last year galing sa Bank of Korea. Tapos hindi na umpisahan, kaya pag sunod na taon, kinuha nila yung pondo ng PhilHealth para ipondo doon sa same project na nautangan na galing sa Bank of Korea. So nasaan ginamit yung inutang galing sa Bank of Korea? 'Di ba? Bakit hindi na umpisahan at kinuha ang pondo ng PhilHealth para ilagay doon? So nasaan yung pera na 'yon? 'Di ba? So ang tawag doon sindikato. 'Di ba? So hindi ako mag-worried if ever na si VP Inday ma-impeach. Meron pa akong baste. Meron pa tayong baste na mas alam niyo magsalita, parang si PRD magsalita, 'di ba? Mas magaling, bata, mas matapang at siyempre, lalaki. May marami siyang nabangga. Yung mga mayayaman, yung mga oligarko, yung mga drug lord, lahat. Yun naman yung mga kalaban niya. Yun yung may hawak ng yun yung may hawak ng Pilipinas. Sila yung mayayaman. Nasa position of power sila. So ngayon, yung pagbaba ng tatay ko, pinagtulungan nila. Kasama nila yung pangag na presidente yun. Ganito po ang mga... Yun. Kaya wala akong hindi ako nag-worried may impeach. So para sa akin, kung may impeach si VP Inday, di good. Alam niyo kung bakit? Mas makakapag-focus na siya sa pamilya niya. Diba? At hindi niya deserve yung pambabas ng mga camping. Hindi niya deserve yun. Diba? If ever na ma-impeach siya, good pa rin para sa akin. At para sa atin, alam ko bilang mga DDS, dahil meron pa tayong baste na mas grabe ang kumilos, mas grabe ang galaw. Hindi gano'n nagsasalita, pero grabe pag kumilos. Diba? At marami pa tayo dyan. Marami pa tayong naka-align, nakasunod. Baste, Bongo, Pulong, marami pa yan. Kaya hindi ako nag-worried. Ang pinaka-worry ko talaga ay madaya. Yun lang. Madaya sa eleksyon. Yun lang pinaka-worried ko. Pero yung sasabihin na may impeach si VP Sara, okay lang yan. Kasi marami pa tayong bala, kumbaga. So, wala dapat katakutan if ever man na ma-impeach si VP Sara dahil meron pa tayong baste. Alam natin yung karakter ng isang baste. Parang si Tatay Digong din yan. Diba? Hindi ka nagsasalita pero grabe pag bumitaw. Diba? At grabe kung magtrabaho. Talagang din. So wala tayong dapat ikatakot if ever na ma-impeach si VP Sara kasi meron pa tayong baste. At 100% susuportahan niya ng majority ng Pilipino. 'Di ba? Para matigil yung sindikato ng gobyerno kasi hangga't sila nakaupo ngayon, patuloy lang tayong gagatasan ng gobyerno. 'Di ba? Kita mo naman ano nangyari. 'Di ba? Nagkakaroon ng gera pero ang gobyerno natin wala. Nasaan? Nasa ibang bansa. So yun. Kaya hindi ako nag-worry. Kaya 'di ba? Kaya pagdating ng ang pinaka-worry ko lang talaga yung dayain tayo kasi alam natin yung sa Comelec talagang walang kwenta yan. Kayang mandaya niyan. 'Di ba? So yun lang pinaka-worried ko.